Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabubuo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would we insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM eh. Dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't niya bibito? Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave. Hindi po ibig sabihin ka po siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan at hindi natin siguro masisisi sa Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Ngayon mga kababayan, alam nyo na kung sino ang nasa likod ni Saldico at sino ang may gawa ng script na yan. Dito pa lang sinabi na ni Amy na merong mga babaliktad na witness
Meron daw malaking witness. Babaliktad. So walang iba yon, si Saldico. Pangalawa, eto na. Nagsalita na siya. May pasabog si Amy. Anong sabi May dito? pasabog na impormasyon si Senator Amy Marcos tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Harap daw si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng Zoom. Kaya Ayan na. pinagulaanan niya ng mismong chairman ng komite na si Senator Ping Lacson. May pasabog si Amy para bukas. So ngayon dapat yan. So actually kahapon lang to na balita ng News 5. Lalabas daw si Saldico via Zoom meeting. So bakit alam ni Amy na lalabas? So ibig sabihin, magkausap na sila ni Saldico. Hindi lang si Amy, pati yan sila Sara. Pati mga DDS yan. Ako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan alam nyo kasi si Amy, dapat Amy, hindi ka nagsalita, nabubutasan ka bakit niya alam na lalabas tapos mag-zoom, mag-video? So, ibig sabihin, planado. Ngayon, so alam ni Amy na lalabas si Saldico, so ang isipin ng tao, wala na, scripted. Booking. Diba? So, alam nyo na kung sino ang nasa likod ng script ni Saldico.